Paano kontrahin ang malas ngayong June 2026? At paano po i-activate ang mga swerteng area ngayong buwan ng June? Ang June po ay isa sa mga buwan na pinakaiingatan dahil meron itong double fire. Napakataas at napakalakas po ng fire energies para sa buwan na ito, kaya dapat alam natin ang gagawin natin para hindi tayo malasin. Baka yung swerteng enerhiya na makukuha natin ay mapalitan po ng kamalasan kapag hindi natin alam ang ating gagawin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang June 2026 ay isa po sa mga buwan na mayroong napakataas na fire energies dahil ito po ay buwan ng Year of the Horse. So ngayong taon, meron tayong Year of the Fire Horse ngayong 2026 at etong June, buwan po yan ng horse. So ibig sabihin, double fire po ang makukuha natin lahat. At dahil dito, pwede tayong malasin kung hindi natin alam ang ating gagawin. Ang buwan po ng June ay merong mataas na fire energies at wala itong tubig. Okay, sa chart po ng June, walang tubig. Okay? So, ang gagawin natin para hindi masyadong ma-overwhelm tayo sa lakas ng fire energies, maglagay kayo sa tahanan ninyo ng pwede ang tubig, pwede ang kortina na blue, pwede ang rug po na black or blue para po maproteksyonan tayo or mabalanse yung lakas ng apoy. Paano ito gagawin? Okay? Pwede kang maglagay sa mga area na swerte at tubig. Saan ilalagay yan? Sa southeast area, sa east area, at sa north area. Maglalagay ka rin ng tubig sa southwest bilang pang cure dahil nandoon po ang number 7 flying star na pwedeng magdulot ng pagkawala ng wealth sa inyo at aksidente. Okay? At kailangan po i-enhance natin yung area na swerte. Paano natin i-enhance yung area ng hanap buhay natin? Yung career. Paano natin i-enhance yan ngayong June? Ang north area po, yan ang may kinalaman sa ating hanap buhay. Mga madam, mga sir. Ano ang dapat ilagay dyan? Pwede kang maglagay dyan ng mga metal elements, mga metal decorations, kagaya ng pwede ka maglagay ng wind chimes. Yung 6 rod po na hollow wind chime. Pwede kang maglagay ng money frog. Pwede kang maglagay ng cortina na blue. Pwede kang maglagay ng yin water, yung tubig na nakalagay sa mangkok na kulay blue or kulay black. Hindi dapat gumagalaw. Kasi po, yung area na yan ay afflicted, pero ngayong June, swerte yung area na yan. So, pwede kang maglagay ng mga ito. Pero, wag po kayong maghuhukay sa area o wag po kayong gagawa ng anumang uri ng drilling. Wag po kayong magpupukpok sa area kung meron kayong nais ilagay dyan. Kung po pwede ninyong i-postpone ninyo. Kung hindi ito talaga po pwedeng ihinto, pwedeng itapat ito sa swerteng araw. Kasi po mataas talaga ang fire energy sa buwan ng June, kaya't ang mga malas na enerhiya dyan ay activated talaga at mas malakas pa. Pwede tayong maglagay ng enhancers, pero dapat po hindi natin maiistorbo yung area. Okay? Para ang mapakinabangan natin yung good luck energies na nasa area na yan. Sa dami ng umuukupa
na negative energies dyan, bawal nating istorbohin ang area. Huwag ka lang maghuhukay dyan, huwag kang magmamartilyo dyan, magpukpok, huwag dyan. Huwag kang magwashing dyan, kasi yung ikot ng washing machine, tumatagos po yun, pati sa lupa, sa sahig. Pwedeng maging sanhi yun ng pagkagising ng mga malas na enerhiya. Sunod, ano ilalagay sa east area? Swerte ang east. Paano mo ma-activate yun? Maglagay ka ng citrine doon na crystal. Meron po tayong mga citrine na stones na maliliit. Pwedeng yun ang ilagay mo sa mangkok, umorder ka. Ilagay mo sa mangkok, ilagay mo sa east area para ma-enhance yung east. Okay? Kasi ang number 8 po ay nandoon at yun ang may kinalaman sa pangmatagalan na wealth. Okay? Yung mga wealth na may kinalaman sa properties, si number 8 po yung may kinalaman doon. Okay? So kung gusto mo na ma-enhance mo yon at ma-activate mo, citrine crystals ang ilagay mo doon. Okay? Sa southeast po ay swerte rin. Pwede ka maglagay ng money plant dyan. Meron po tayong jade dyan na pwede mo ilagay. Pachira aquatica. Dapat po bago, mga madam, mga sir. Kaya kung makaka-order ka kahit maliit, kailangan po kasi bago siya. Bagong enerhiya, bago ang lupa niya. Kaya bumibili ng kahit na maliit lang dito para po sa fresh energies. At kung meron kang jade, siguraduhin mo po na yan ay nasisikatan ng liwanag po ng araw, hindi man ito direktang naaarawan. Okay? Kasi para matanggal yung stagnant energy sa kanya at sunod po yung center natin. Swerte po ang center area ng tahanan natin. Maglagay po kayo ng brass ulo dyan. Pwede kang maglagay din ng metal decoration dyan. Ngayon June po yan. Para po yan sa center dahil swerte din yan. At iwasan ninyo na yung center ng tahanan ninyo ay malagyan ninyo ng mabibigat na patungan or anumang uri, table, cabinets. Mabibigat yan, huwag mo pong lagyan. Kasi ang center area po ay heart ng ating tahanan yan. At diyan nagmumula yung swerte ng buong sambahayan. Kaya't huwag ninyong lagyan ng mabibigat na bagay dahil pabigat sa buhay ang kahulugan niyan. Okay? So, pakatandaan nyo mabuti mga madam, mga sir. I-activate nyo yung swerteng area ng June para maproteksyonan tayo dahil sa sobrang lakas ng fire energies. At yung fire energies, pwede nating mapakinabangan yan nang hindi tayo minamalas. Okay? I-enhance yung area ng tama, dahan-dahan. Huwag istorbohin yung area. Ilagay yung mga lucky charms na kinakailangan para po ma-activate ninyo yung area. Okay? At yung kinakailangan lagyan ng tubig, lagyan po. Yung southwest, dapat po may tubig doon na hindi gumagalaw. Ang north area, lagyan ng metal decorations, lagyan ng tubig, kortina na blue. Ganon din yung southeast at east area. Pero ang southeast po, lagyan niya ng decorations na may kulay red. Kung may horse statue ka, lagay mo sa southeast area. Sa east area mo, lagyan mo ng citrine. Pwede rin ang tubig sa east area, mga madam, mga sir. Dahan-dahan po sa pagkilos dahil sa sobrang lakas ng fire energies, ang lahat ng tao mainit ang ulo. Okay? At dahil walang tubig ng June, ang wealth energies ay missing. Okay? So kaya nga maglalagay tayo. Tayo na ang maglagay dahil missing ito para sa buwan ng June. Okay? At sa buong taon naman po, ang chart talaga ng taon, walang tubig. Okay? So kahit pa sabihin ninyo na umuulan naman, maglagay kayo sa area. Lalo na yung area na may kinalaman sa hanap buhay natin, yung north area. At huwag nyo talagang istorbohin yung area sa pamamagitan ng pagpupukpok o yung paghuhukay po kung hindi naman kinakailangan. Huwag nyo nang gawin para hindi kayo malasing. Ilan lamang po ito sa kinakailangan nating gawin dahil ngayong June hanggang July po yan aabot, mga madam, mga sir.
Pero hanggang July 7 lang. Okay? Medyo huhupa na yan pagdating ng July. Kailangan natin bantayan dito. Pag-ingatan natin at yung lakas ng apoy. Okay? Nadulot po ng Horse Month at ng Year of the Fire Horse ng 2026. Dahil talaga namang matindi ang epekto nito. Kaya kailangan sa tahanan ninyo, alam ninyo ang gagawin. Mahalaga po ang tubig, mga madam, mga sir. At yung pure po na inilalagay sa tahanan, kung kaya ninyong bumili nun, bumili kayo. Yung mga enhancers natin, meron sa baba, bumili rin kayo, mga madam, mga sir, kung nais ninyo na i-activate yung area. Kasi malaki ang maitutulong nito sa atin, lalo na sa panahon na napakatindi ng fire energies kasi maaaring ma-burn nito ang lahat. Lalo na kung hindi ninyo alam ang gagawin. Okay? So, ilan lamang ito sa mga po pwedeng gawin, mga madam, mga sir. Sa nagtatanong po doon sa May 20, anong oras? Mga madam, mga sir, any hour of the day na magagawa mo yan, pwede po. Okay? So, anumang oras na hindi ka na busy, gawin mo. At humiling ka lang. Hindi naman kailangan mag-manifest ka. Hilingin mo yung nais mo. Okay? Kung gusto mo ng wealth, yun ang hilingin mo. Kung gusto mo ng health, yun din ang hilingin mo. Kung gusto mo ng health. So kung ano man po yung nais mo, pwedeng direkta mong sabihin yun. Swerte yung araw na yan para sa lahat ng mga hiling natin. At yung oras po, any hour of the day na hindi ka busy, pwede. Okay? Ang importante, nagawa mo siya. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nanonood, mga subscribers ko. Thank you po. Sa mga bagong nag-subscribe, thank you so much po sa inyo, mga madam, mga sir. Kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo. Kapag yan po ay akin nakita, yan po ay akin sasagutin.